At very excited kayo makakuha ng inyong mga certificate. Yung iba parang familiar faces eh. Totoo ba? Oo, kasi tama po yun. Kung may panahon tayo na mag-aaral, okay lang po yun. Kasi alam po mahirap. Pero kung inspired ka na matuto kung yung mga ibang kalaman, okay lang po yan. Actually, magkasalungat tayo ngayon. Dati ako sa IT. Kaming dalawa ni Lex ay galing sa IT Department, Bangkova. Pero ngayon, napunta kami sa welfare. Kayo naman, ang trabaho nyo, napunta ngayon sa IT. So, mas maganda ngayon ang ng IT kasi through internet, lahat ng information makukuha nyo doon. Kami, wala kaming proper training sa information technology, sub-study. Yun lang po ginagawa namin. Sa OWA, pag nag-request kami ng training, pahirapan po. So ginagawa namin is through experience. So, college pa lang kami ni Lex, meron kami mga OJT, yun po ang kinukuha namin. Libre po yun, sakripisyo talaga. So, for 2 years, natuto ko lahat, PC assembly hanggang sa networking. So, nasa inyo na yung basic, no? Kung alam niyo yung basic, madali na yung pataas. Pwede kayo mag-expand pa sa inyong kalaman. Pero ito, ngayon, no, nagtapos kayo dito sa kurso ng IT, sabihin nyo, pwede na kayo i-promote ng company. So, okay lang po yun. Maging competitive kayo sa inyong mga kasamahan sa trabaho. Pero dito sa Saudi, may warning lang po, no? Alam natin na bawal ang mag-sideline sa ibang company. So, dyan tayo madadali. Maraming case na ganun nangyari dito, no? Lahat pumatawag sa polo at nahuli ng employer na trabaho sa ibang company. So, gamitin nyo itong kaalaman nyo doon sa company nyo, hindi doon sa ibang company. So, pero depende yan sa policy ng inyong pinagtatrabuhan. Tapos, meron din akong mensahe sa lahat ng mga moving OFW, mga workers ngayon sa Pinas. Pwede na ako kayo tumawag sa amin para dun sa overseas employment certificate. Yung nagpapakasyon kayo, 1 month, pwede kayong tumawag sa amin. Hindi na kayo pipila sa PBA. Kung magpapakasyon kayo, kung araw nyo nandun kayo sa PBA nakapila. Saka yung OWA renewal, dito na rin. Pwede kayo tumawag sa amin. Through tax and work, itawag nyo ka sa amin. Wala tayong office dito, no? Wala tayong opisina. So, nag-meet lang tayo sa labas. May isang meeting place. Siguro, yung free time nyo. Kaya, mahirap po sa amin kasi work na kami 8 to 5. Pero sa gabi, tatawag, kuha ng OEC, saka OWA renewal, pupunta po kami. Malaking sakripisyo po sa amin. No? Pero, mas magaan naman sa inyo. Kasi pag uwi nyo, diretso na kayo sa airport, hindi na kayo pipila sa sa PBA kung sa Manila kayo. Pero kung sa region kayo pumunta, wala namang pila, pwede na rin kayo kumuha doon. Meron tayong mga regional offices nationwide. So, pwede kayo magbayad ng OEC, OWA renewal. At saka yung PhilHealth, wala rin po sa OWA. So, doon po kayo magbayad sa pinakamalapit na office ng PhilHealth. 1 year lang yun. Yung OWA naman ay 2 years. Yung OEC is equivalent, hanggang validity niya is 2 months. So, tawagan nyo lang po. May question? Magkano naman daw ang papayaran? Ang papayaran natin is, yung sa OEC is 14 reals. Yung sa OWA is 94 reals. So, equivalent lang yan doon sa pinabayaran nyo sa Pinas. So, kung
para hindi kayo mahirapan nyo na lang kami. Tama po ba? Ayos yan. Kasi marami kaming na-encounter ng mga worker dito, hindi nila alam. Mga nurses, umuwi sila 20. Pagbalik nila, nagreklamo sila. Haba ng pila. Magkakot sila sa PBA. Sabi ko naman, okay lang yung paglabas nyo, Robinson Galleria naman. Pero gastos, diba? So, yun lang po, no? Ang isa pa pala, no? Meron tayo ngayong nararanasan na global financial crisis. Gusto ko lang ipaabot sa inyo, meron tayong proyekto sa Pilipinas, sa ating government, na lahat ng umuwi ay meron silang pwedeng mapuntahan. Ito po, ipaabot ko lang po sa amin, ano yung mga company na nagsara at na-displace ng mga worker. Itawag ko sa amin at para matingnan namin yung opisina at pwede namin kayong bigyan ng referral, mag-submit na ng form. So, pagdating nyo doon, malaki yung trabaho, pwede kayo lumapit sa ating sa Department of Labor and Employment. So, tumatanggap sila ng mga referral galing dito sa post. Pwede kayong mag-start ng inyong business doon kung ayaw nyo nang bumalik sa Pinas. Kaya na. Meron din tayong programa sa OWA, yung livelihood loan package na binibigay sa mga member ng OWA. At saka yung mga dati pang mga workers. Pero kung OWA members kayo, meron kayong lahat ng mga depende nyo, pwede mag-aral. Free education to, no? Meron tayong Tulay Aral Project. Pwede sila mag-aral ng computer. So, kung napapanood nyo sa TV, yung mga yung Tulay Project, yung mga matatanda na, nag-aaral sa OWA po yun. Libre po yun. At makikita nyo doon, nag-iisa pa sila ng computer. So, pwede sila mag-communicate doon sa mga mahal nila sa buhay sa ibang bansa. Meron din tayong Tuloy Aral Project. Ito po yung mga 4th year pa lang, yung mga dependent nyo, pwede silang kukuha ng exam sa OWA at saka sa UST. O full scholarship po ito. Nationwide po, sa mga region, pwede kayo lumapit sa OWA. 4th year pa lang, no? 4th year high school, lumapit sila sa OWA. Start pa lang ng 4th year nila para makita nila lahat yung requirements. So, lahat po ito ay nasa website ng OWA, no? owa.gov.ph. Tingnan nyo lang po lahat yung mga requirements doon. So, kung kayo ngayon nasa IT na kayo, huwag nyo pabayaan yan kasi yan yung magiging puhunan nyo sa inyong trabaho. Or, pagbalik nyo sa Pinas, pwede kayo mag-start inyong business. Kahit sa bahay lang, no? Sa bahay pa lang, pag makita ng mga kapitbahay nyo na marunong kayo sa computer, papagawa sa inyo ng mga postcard, mga typing job, malaking bagay po yun. At nag-uumpisa lang tayo sa maliit, lalaki po yun kung kayo ay masipag lamang. Ako dati meron din akong computer shop, tayo din akong computer shop, 2 computer, naging 4, naging 6. Kaya lang napunta ko dito, nawala. Binenta ko na lahat. So sayang, no? Pero ganun talaga ang buhay. Pero sa inyo, no? As information technology, explore more. Kasi sabi nga nila, information at your fingertips. Nasa kamay lang po yan. Kamay nyo. So mag-explore kayo sa internet. Andyan po lahat ng information na gusto nyo na. Kung kayo nasa PC assembly ngayon at gusto nyo pumunta sa networking, pwede rin po yun. Basa-basahan po kayo. So yun lang po at maraming salamat. Thank you so much. Sir, yes, tama yung sinasabi niya na huwag limitahan natin yung kaalaman natin, explore and explore and explore.
Kasi, Inter ng internet. Tapos delete ang delete. tinagurian yung mga Pilipino Inter ng na internet. Tapos the delete ang Filipino, delete. the Filipino was born intellectually and highly competent wherever he may be. So, tayo magpatalo